Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Galatians 6 verse 2. Praise the Lord. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. All right. So, hindi basta-basta ang pag-fulfill ng law of Christ. Bakit? Kung tayo ay lahat lumalakad sa ating sarili, sa ating laman, no one can fulfill the law of Christ. Kaya sinasabi dito, bear ye one another's burdens. Kailangan magbatain natin ang mga kabigatan sa iba. Katulad na lang nangyari dito sa Zamboanga congregation na naging malaking pagsubok sa kanila, yung funds na ating naibigay from Happy Sharing, not knowingly na doon lang. At nung natapos nila mabili lahat ng mga materyales, wala pa palang roofing. So they expect from the Happy Sharing na magkakaroon ng add-on. Kaso ang mga opisyalis natin stood firm na hanggang doon na lang. We cannot blame them because that is their job. Job nila yan, trabaho nila yan. Gusto rin nila siguro na yung pondo na maiwan, ipo-forward doon sa next. Okay naman yun, walang problema. Kaso, alangan pabayaan na lang natin yung Zamboanga congregation. So kaya kumilos tayo, di ba? Praise the Lord. At by the grace of God, nakalikom tayo ng 54K. Yung pagsabi ko dito, bukas magpadala tayo. Natupad yun. Bukas, nakapadala tayo ng 54K. So, kinausap ko si Pastor Omar kung kumusta na. Mag-o-order na daw sila. Actually, ang atip na delivered na kahapon. Praise the Lord. So, mag-hire sila ng installer. Bukas, Monday, i-install na nila. O, di ba? Ay kung lumakad tayo sa laman, nag-away-awayan tayo, inaway natin yung piser, tapos ako naman, sabi ko, ay hindi pwede, ganito, ganyan, maghari-hari, ay hindi pwede yun. Kailangan ipairal natin ang spirit. So, paano nasulbad yung burden natin doon? Yung ating pag-bear, pagtulong. Nagbuhat tayo lahat by the grace of God, di nasulbad yung problema. Praise the Lord! When in fact, meron pang mga nagpahabol, i-endorse ko mamaya sa treasurer yan para maipadala na naman doon. Whatever na magagather natin. Sige, tuloy lang. Walang ano. Kaya let us bear another's burden para ma-fulfill natin ang law of Christ. Praise the Lord! At yun nga, hanggang na-blame tuloy ako. Eh, kung pansinin ko yan, siyempre, tatabang yung ano ko sa kanila. Pag-assist. Ay, hindi pwede. Hindi pwede, pairalin ko yung laman ko para sundin ko yung emosyon ko. Hindi pwede. Kailangan maging example tayo sa paglakad sa Espiritu. Dapat those things cannot move us. Kung meron mang mag-move sa atin yung Holy Spirit, hindi yung ating emosyon. Praise the Lord. Kasi kung magpadala tayo sa ating emosyon, anong mangyari? How could we bear another's burden if we are already what? Hurt. What else? Being misunderstood. Never mind. Huwag natin isipin. I-focus natin yung ating pagtulong sa kanila. Tingnan mo si Lord Jesus Christ. Example siya, basahin natin. John 13:14 hanggang 15. Praise the Lord. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Yan. Biruin mo yan ng ating Panginoong Hesukristo ang naghugas ng mga alikabok, ng mga dumi, ng paa, ng kanyang mga disipulo. When in fact, this is not ought to be done. Dapat hindi yan ang mangyari. It is their master who washed their feet
which should not be done. Dapat hindi dapat mangyari. So anong spiritual impact ang gustong iparating ni Kristo sa buhay natin sa mga bagay na ito? Do not look to yourself. Look to others' burdens. Praise the Lord! Huwag kang tumingin sa sarili mo. Tingnan natin yung burden ng iba. At kung meron tayong maitutulong, whatever we may hear from them, whatever, never mind. Huwag mong isipin yan. Ang iisipin natin, paano natin ma-fulfill ang law of Christ na nandyan sa atin yung action na tumulong sa ating kapwa. Yun ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ginawa yan ni Lord Jesus Christ that you may do according which I have done to you. Sabi niya sa mga disipulo, ginawa ko ito bilang ihimplo para magawa ninyo ito sa iba ayon sa aking ipinakita dyan sa inyo. Nagpakita si Lord Jesus ng ihimplo sa atin lahat. Gawin din natin sa ating kapwa regardless who we are. Kahit sino tayo. Huwag nating tingnan yan. Kaya ang ating Panginoong Kristo, talaga. Grabe talaga yung ginawa niya na ihimplo sa ating buhay. Anong ihimplo pinakita ni Lord Jesus? Kung sino yung nakakataas, siya yung mag-serve. Tandaan natin yan. Praise the Lord! Kung sa igsuon, God, oy, ikaw magulang, ikaw mo adjust sa imong manghod. Dili kay patulan nimo na imong manghod. Siyempre, kung manghod, linghod. Kung linghod, daghang pag-attitude nga dili angay. Pero nganong gihimo? Kay linghod gani. Kay ikaw magulang, ikay nakasabot, ikay mo adjust. So the same. Kung nakaka sa higher level of spirituality, you must be the one to serve. Praise the Lord. Basahin natin yan. Matthew 20:26 hanggang 28. Praise the Lord. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. Yan. Kung sino yung ini-expect na great, siya yung mag-minister. Siya yung mag-render ng ikabubuti sa kanyang nakakababa o na mga kapatiran. Kung sino yung pinaka-chief among you, let him be your servant. Even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Hindi na niya tiningnan sino yung nagsagpa sa kanya, sino yung nagtusok sa kanya, sino yung nagdura sa kanya, sino yung nag-accuse sa kanya falsely. Lahat-lahat, hindi na niya yung pinansin. Basta, binigay niya ang kanyang sarili for a ransom to all sa lahat. Kaya, ganun din ang dapat din nating gagawin. Let us not be moved. Anumang mga bagay-bagay na pipigil sa ating pag-fulfill sa law of Christ. Tingnan mo, nung tinanong ko si Pastor Omar, Pastor Mar, kumusta ang reaction ng congregation dyan? Meron ka bang naririnig na ano pa? Wala na po, Pastor. Happy na po kami. Hindi nila alam, meron pang darating na tulong. Hindi lang yun. Praise the Lord. Ano pa kaya kung tatanggapin pa nila yung tulong to the max para sa kanila? Lalo silang masaya. O di ang Panginoon nang mapupuri. Praise the Lord. Ang Diyos ang mamagnify. Kaya nga, make me a blessing. Paano tayo maging blessing sa iba? Let Christ shine. No? Dapat si Kristo ang mag-shine. Ito yung si Kristo nag-serve. Hindi niya tiningnan ang dumi ng mga paa ng kanya. Alam mga paa pa naman ng mga disipulo, halos mga fishermen yan sila. Mga malalaking kumagko, mga malalaking kubal. Hindi yung paa ng mga babae na lagi naka-ispa, hamis. Ay hindi, yun kanila, yun? Maraming, ang tawag niyan, kubal.
Pero nilinis yan ni Lord Jesus Christ lahat. It doesn't matter how it look like. Never mind. Basta tuloy tayo sa pag-serve sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! So, salamat ako kay Lord Jesus dahil yung alubihid na bisitahan na finally. Then, ginagawa na ng ating kapatid na engineer, Brother Silio, ang plano. Then, ma-endorse na doon sa kanila yung plano with the allocated budget by our government from Happy Sharing Project. Then, tinanong ko na sila kanina before leaving the congregation doon sa Upol, doon kami nag-gather. Sabi ko, si Pastor Judy hindi na natin maasahan na makaparticipate sa project natin dito dahil too much na yung time niya na na-spend at naiwanan niya yung congregation at may sakit yung congregation niya doon. So, what if wala si Pastor Judy? Ano ang plano ninyo? Marami palang mga lalaki doon na may mga skills. Meron din silang tawag niyan. Nagtanong ako kung meron ba kayong welding machine. Ipapahiramin natin sa mga available dito. Meron din. Sabi ko, okay, basta basihan nyo lang yung trabaho nyo sa plano na ibibigay ng ating kapatid. At from time to time, ipacheck nyo sa kanya, picturean nyo, send para kahit nandito si Brad Silio malayo, merong supervisory siyang magagawa para hindi mapalpak. Praise the Lord! Oh, at least, thank you. Sabi ko, Lord Jesus, salamat po. That everything. Tapos meron na tayong ongoing project dyan sa Las Piñas. Matagal na yung pinipray ni Pastor Ogie. Dahil si Pastor Ogie parang langaw na pulag lubot. Walang lugar na mapipirman. Tingnan mo si Pastor Ogie. Every time mag-post yan ng mga kahit saan siya nag-service, house services. Pero yung mga nadaanan niya ng mga house services, na kalapit lang dyan sa Las Piñas, matagal na yan sila nag-asam-asam, kailan sila magkaroon ng sanctuary? And here comes, ito na, by the grace of God, sa tulong ng lahat at sa ating mga opisyalis na organize, nabigyan sila ng kanilang complete amount na kanilang gustong itulong sa kanila. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, by the grace of God. So, let us continue. Dapat walang makahamper. Itong nasimula natin, let us manage this in accordance to the law of Christ because this is how Jesus Christ gave us the example. If we just follow after His footsteps, successful tayo 100%. Praise the Lord. Kasi wala nang hihigit pa sa moral na itinuro ni Kristo. Wala na. Ito na yung pinaka-standard because this is God's standard. Kaya pag ginagawa natin ito, no darkness can disturb us. Kung magdi-disturb man siya, pero tayuan pa rin natin yung tinuturo ni Kristo, talsik yan sila lahat. There will be no ano. Ito namang sa akin, bakit ko tinayuan yung revelation ni Lord Jesus Christ? Because I want to follow what Jesus Christ established in us. Bakit? Hindi naman permanente ako dito eh. Time will come, mag-disappear din ako dito pagkaloob na ni Jesus. Ito yung operation ng Diyos para masunod sa next generation. Depende na yan sa ni Lord Jesus Christ, kanyang pamamaraan. At kung basahin natin ang Biblia, ganon din, the same God who established His people to be the holy people of God, the same God which established us, the holy people of God, the same system. So gawin natin, wala akong sabihin na para ako, hindi. I just follow the order of God for the benefit para sa atin. Wala namang nabago kay Pastor Tam. Walang nabago sa kanya. We have the same authorities from God. Ang naano lang sa akin dahil nandito ako sa Maine, yun lang difference. Wala nang iba. Praise the Lord. Oh, so kayo mga junior missionary, huwag kayong mag-isip ng negatibo.
Paano mangyari ito? Si Pastor Tam, pareho na yan sa junior missionary. Who told you? Can you amend what God made him? No. Hindi pwede. So tayong lahat, huwag tayong maglakad sa ating emosyon. Wala tayong pinapanigan na tao dito. Sinusunod lang natin ang order ng ating Panginoong Hesukristo because He is the head. After all, if we will not recognize what He put in order, we become disobedient. We become doing our own. Gumagawa na tayo sa sarili nating pamamaraan. Kaya dito sa atin, everything which is the head, which is the organizer, our Lord Jesus Christ, tayo lahat, sunod lang. Sunod lang tayo. Walang kulang, walang sobra. Tama lang talaga. Tingnan mo yung sample na ipinakita ni Lord Jesus. Pag in-apply natin to sa kapwa natin, what is the result? Edification, not distraction. Para kung nag-sacrifice man tayo, binaba natin yung sarili natin, nilunok natin yung ating pride, para lang natin magawa ang Spirit of Christ na in-example niya sa atin. Di ba? Anong nangyari ngayon sa Zamboanga congregation? Instead na gumaganon, lalo silang napatibay by the grace of God. Praise the Lord! So, parangalan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan mo adjustment ginawa ni Lord Jesus para lang tayo ang maligtas. Basa. 2 Corinthians 8:9. Praise the Lord. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Yan. Di ba? Bagamat siya'y mayaman, dahil siya'y tagalangit, yet for your sakes, alang-alang sa atin, sa inyo, sa lahat ng tao, siya'y nagpakababa, nagpakapobre. Meaning to say, from divine to human being, from incorruptible to flesh. Nag-demote siya sa kanyang sarili. That ye through his poverty might be rich. So that is for our edification. Praise the Lord. Ngayon kung isuma total natin, tayo na gumawa ng ganitong act or action toward our brethren. Sino ang lugi ba? O sino ang nakaangkin ng more benefit from God? Sila na tumanggap o tayo ang nagbigay ng tulong? Basahin natin. Acts 20:35. Praise the Lord. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. O, tingnan mo, ano ngayon ang naging outcome? Tayo patuloy ang lalo pang i-bless. Subalit, yung tinutulungan natin, wag natin silang hamakin. Dahil darating ang panahon, sila din ang tutulong sa iba. Praise the Lord. That is the cycle. Tingnan mo ang sabi ni Lord Jesus kay Peter. Peter, Satan would like you to sift. Isak ka ni Satanas. But when thou art converted, strengthen thy brethren. O ito mga tinutulungan natin, someday, tapos na yan sila. Sila na naman yung tutulong sa iba. It might not here in us, it might be other congregation or other brethren na nangangailangan. Praise the Lord. Hindi naman ibig sabihin, pag ginawa natin yan, we expect return from them. No. Hindi. It is God who made everything to be fulfilled according to His law, according sa kanyang mga batas. Mas maganda na yung maaalaala natin yung ginawa ni Lord Jesus Christ na masusunod natin, ma-apply natin sa buhay natin. So, naiitsipwera natin yung ating flesh. It is the Spirit that accelerate. Ang na-accelerate sa buhay natin, yung spiritual natin, spirituality natin, yung flesh natin, kumbaga pa sa banal na salita ng Diyos, we are mortifying it. Praise the Lord.
Minumortify natin ito para lang ang mag-ano sa atin yung spirituality natin na maka-follow kang Kristo Jesus. Okay, ano pa? Basa, Romans 12:10. Praise the Lord. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Yes, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Ibig sabihin yan, let us honor one another. Bigyan natin ng parangal ang bawat isa sa ating mga kapatiran. Praise the Lord. At meron tayong kind affection sa bawat isa. Huwag nating i-please ang ating sarili. Hindi. Kumari, gentleness. Yung pinakita ni Lord Jesus, grabe ang gentleness na ginawa ni Lord Jesus. And yet, what? Pero sa totoo lang, nandyan sa Kanya ang grabing riches, grabing blessing, grabe. So dahil mga children of God tayo, mga anak tayo ng Diyos, we have to follow after the character of Jesus Christ. Susundin lang natin yung karakter ni Lord Jesus Christ. At totoo naman yan, lalo tayong bibigyan ni Lord Jesus Christ ng marami pang mga blessings. Praise the Lord! Para lalo pa nating maparangalan ang ating Panginoong Diyos. Salamat ako. Pagsabi ni Pastor Omar, si Pastor Judy ang nakausap ko. Pastor Chit na delivered na ang atip kahapon. Monday, God's will, makabit na ito. Kami naman, this week, makauwi na rin kami. Praise the Lord. Makabalik na rin siya sa kanyang kongregasyon, makaresume na siya sa kanyang ministry. Pero may mga palitan doon ng mga members na nagsalo. Merong nag-sacrifice doon para lang siya makatulong. So everybody did their best to the Master for the sake lang sa ating mga brethren na nangangailangan. Minabasa pa nga ako dito Gumawa sila ng templo, yung mga prophets ang siyang nag-hands-on, tumulong sila. Ibig sabihin yan, because this is spiritual work of the Lord. It doesn't matter kung pastor ka o ano ka, tumulong ka basta heart by heart, buong puso. Praise the Lord! Sabi ko nga maganda pa yung atip niya sa Zamboanga pag matapos yan kaysa Davao. Praise the Lord! Oh, never mind. Darating man din ang panahon, magpalit din tayo ng atip. Gandahan natin yan. Praise the Lord! Huwag lang tayo magmadali, magamit pa man naman natin yan. Okay. Praise the Lord! Masaya tayo. Ang unang nakapag-atip ng ganyan, ang Madsayap. Sino magakala? Ang Madsayap congregation. Super yung atip nila, galing pa yan sa Union Steel. First class. Yung, anong tawag yan, Madsayap? Rib tile ba? Yung rib type. Ang ganda talaga. Ngayon, nakita ng mga anak sa Diyos doon, yung faith nila na boss. Na ano ba? Saya-saya ng Kanggusan Congregation, nagpaano na sila, bulldoze na sila sa kanilang lupa doon, lawak talaga. Lawakin nyo yan, kay maraming magparking dyan ng mga sasakyan balang araw pagdating ng panahon. Pag magbisita kami dyan. Huwag nyong kalimutan sa ano nyo Ano yun? Groundbreaking. Magbisita kami dyan by God's will. Praise the Lord! Anuhin natin sila doon, suportahan natin sila sa ating pag-ibig. So, to God be the glory. Kung meron mga weak, kung meron mga mahihina, tulungan natin sila. Basahin natin Romans 15:1-3. Praise the Lord. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification.
For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. Yan. Bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Itong ginagawa natin, this is not politicking. Hindi ito ibig sabihin porque tumulong tayo sa iba, tayo ang nag-initiate. Dito sa atin yung credit, honor, hindi. This is not politicking. This is obedience to the footsteps of Jesus Christ na ipinakita niya sa atin. Praise the Lord! Sunod lang tayo. Ay nako, hindi tayo kalimutan ng ating Panginoong Kristo. God is not unrighteous to forget your labor and love which you have done toward His name and toward His saints. Ito na yung ginagawa natin. Hindi ito magpabango ka para kung meron mang mga testimony dyan, ang pangalan mo malutong. Hindi. Murahin natin yan. Wala yan dito sa atin. Ang sa atin dito is how to please God, how to be obedient to the example of Christ. Para time will come, the recognition, the reckoning of all these things will be done someday. Pagdating ng panahon. Praise the Lord. Dito, ang advantage lang natin dito, kung sa trabaho pa, hindi ka maputbol, tuloy ang trabaho. Kung tuloy ang trabaho, tuloy ang benefit. Ganun lang yan. Trabaho lang tayo para kay Jesus. Ang importante kasi hindi tayo maalis sa ating trabaho para tuloy yung sustenance niya sa atin habang ginagamit niya tayo. Pero yung final recognition, doon na yan pagdating ng panahon. Praise the Lord! Ganon ang nararapat nating gagawin. Basa pa John 13:34. Praise the Lord. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Yes. New commandment, sabi niya, ibibigay ko sa inyo na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Bakit? Ginawa niya yan eh. As I have loved you, that ye also love one another. Kaya, kung nagagawa man natin ito sa ating mga kapatiran, gawin din natin ito sa hindi natin kapatiran. Praise the Lord! If we were able to fulfill this to our brethren, let us also do this even who are not our brethren. For what? That we may win them to Christ. Praise the Lord. Para ma-win din. Itong ating ginagawa natin, it is a matter of maintaining our relationship each other. It is a matter of comforting one another. It is a matter of edification or edifying one another para walang mawala. But let us not stop na gawin natin ito until only among ourselves, the brethren, but let us do this also from outside. Praise the Lord. Tulad nito, hindi man member natin yung nag-invite sa akin diyan sa orchard bukas na mag-render ng service. But why we do serve for them? Of course. That is our mission. Na someday, meron tayong crown sa ating, star sa ating crown. Kung meron tayong madadala dyan ng mga kaluluwa. Si nanay may sinabi sa akin, Chit, kaila ka ni Luding bana sa igsuo ni Ronnie? Oh! Yes, nay. Mao man ang TMC, nay. Mao po nay nagtabang na ako. Katong na ako yung problema. Wala na. Ha? Ganun ba? How come? Tinawagan ko kaagad yung sister-in-law, si Nang Ronnie, yung bisita, si Dinapo. Nang Ron, kumusta na sluding? Patay mali lang ko, pero kabalo na gud ko nga, migsulti na nanay. Ay, Chit, nagpahulay na in taon. Kung sa may nahitabo, diabetes ang sakit. Naputol ang iyahang, iputlan og tiil. Nya tungod sa grabing injectable medicine nga giturok sa iyaha, isog daw kayo,
Digto ni agto tanan ang damit sa kidneys. Pag abot digto sa kidneys, di na siya kaihi, nang hupong siya. Mao na to. Nalubong na, wa pa. Asa man gihaya, nada sa tugbok, St. Peter. Ingko, sige lang, mubisita ra ko digto. Ingna ang asawa, kung musugot siya, mag-service ko digto. Akong ingnan kay mga tumiron. O di another na napod. Praise the Lord. Ganon. Hindi kay porque hindi natin membro, alop tayo. Diyan yan. Wag, hindi yan, mali yan. Kailangan, kahit sino sila, let us serve them. Praise the Lord. Last verse. 1 Corinthians 9:21. Praise the Lord. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. Yes, ganon. To those who are without law, as without law, yet we have the law of Christ. Pero, ibig sabihin yan, doon sa mga without law, huwag kang magpakita doon na marumi yung tingin mo sa kanila. Pakita mo sa kanila, you have the same level. Pero we have the law of Christ in reality. Pero ginawa lang natin yun that we might bring them to Christ. Praise the Lord. So di lang day nato ni himoon sa ato mga kaigsuunan. Himoon po di ay nato ni among the outside people. So anong sabi ni, inunahan ako ni Sister Gaga, yung nag-request sa akin bukas sa Orchard. Sabi niya, Pastor, ikaw na himo diha og programa. Pagdala na digto og gitara, pagdala digto og organ, pagdala digto og kay gusto na ako ang akong pamilya makadawat sa Ginoo. Mao gyud ang iyang request. Mao mampod ang atong objective. Praise the Lord. Ay lang gani kay natay available nga mukanta bisag asa ko moagto. Praise the Lord. Di gani mahutag kanta ba ko sa Jay. Patay ni ato agton, andam dihag kanta pang patay ha. Practice lang diri gamay. Ang gusto na akong mahitabo ni santok ba sa akong isip, no? What if kung maka-live ta dinhi, kung natay service sa gawas, the same system sa live nga atong ginahimo diri, the same live sa gawas. Praise the Lord. Mao ni akong gusto. Ko Lord, bless us for your great name's sake, for your honor and your glory. Kay ang tithes of tithes, klaro gitunga na. Ang tunga dito benefit sa tanang mga pastors, ang tunga dinhi sa Davao. Gi-approve ni Lord Jesus Christ. So every time mag-endorse ako ng tithes of tithes sa ating treasurer, hatiin ko na yung, ipunin ko na yung kalahati dito para makabili tayo ng mga equipments. Praise the Lord! Wala nang mga salita-salita. Kasi, bakit? Hinati eh. Sa iyo yan. Dito yan sa Imbis buo dito, sige, sa inyo yung kalahati. Kaya si Pastor Manny nag-appreciate sa conference namin, hindi basta-basta yung ginawa ni Pastor Chito. Imagine that, yung privilege na buo para sa kanya. Hinati niya. Hindi niya sinabi na kung magkano lang yung maibigay ko ha, basta wag lang kayong ha. Meron pang 50% talaga. Siyempre, pag sinabi mong 50%, obliged talaga ako, nahatiin talaga, hindi pwede na. Pag sabi ko ng 50%, sabihin ko, pasensya na. 10% lang, hindi pwede. Praise the Lord. Gawin talaga natin yan. At least, that is an act of what? Concern sa mga iba na nangangailangan. Kung nagpakita tayo ng concern sa iba, si Jesus naman din ang magganti sa atin. Kaya yung heart's desire ko na if ever we can make the live dito, pag maglabas ako, kaya kailangan natin ng yung nilalagay lang sa lap. Hindi na yung ganito na, tawag niyan? PCU? Oo. Kundi yung laptop. Meron tayong laptop na sira na, hindi na worthy. Kailangan talaga natin ng brand new talaga.
Praise the Lord. Di ba may nag-donate dito ng laptop? Yan yung ginagamit natin. Iba kasi ang laptop ginagamit sa music at saka sa projector na kanta. Separate na laptop yan. Brand new yan na may nag-donate na ginamit ng ating Panginoong Diyos. Siya talaga yung nag-initiate, brand new talaga. So, to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na at least gawin natin ito to all men. Praise the Lord. So let us pray always and let us give glory to God and honor to our Lord Jesus Christ. Basta ito ginagawa natin, sunod lang tayo sa example of Christ. Walang personal interest. Walang personal na tinatawag na gain. Do not ever start within you. Huwag nating simulan yan sa loob natin. That will cause us damage. Basta doon tayo lahat kay Jesus Christ. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.